Party fragrance, panty dropper, ilan lang yan sa mga salita na ginagamit to describe Eros and ultra male. Sa video na to, nag-prepare ako ng 5 criteria to decide which one is better. Kamusta mga brad? It's me, Eric. Welcome back sa Pocket Sense PH, kung saan gumagawa tayo ng mga honest reviews tungkol sa mga pabango. At katulad ng sinabi ko kanina, nag-prepare ako ng 5 criteria to finally decide or judge kung alin dito sa dalawang to yung better. Pero para sa akin lang yun. Hindi ako expert. Baka mas maghusay kayo sa pagdating sa pabango or mas magaling kayo. Pero ito is based on my opinion saka based sa experience ko. So yung 5 criteria nilista ko. Criteria number 1, scent profile. Scent profile, so pag-usapan natin bagya yung amoy nila. So, discuss natin ang bagya tapos i-side by side natin kung sino yung tingin natin na lamang. Criteria number 2, performance. Dito magpo-fall yung longevity, projection, tsaka sillage. Kung hindi kayo familiar dun sa terminologies na binanggit ko, merong video dito sa channel na somehow bagya na na-discuss ko yun. Yung video na yun is talagang ginawa ko for beginners dito sa hobby ng pag-collect ng perfume. Ilalagay ko sa description yung link kasi baka makatulong sa inyo. Criteria number 3, wearability. Dito naman magpo-fall yung saan at kailan pwedeng gamitin yung pabango. Criteria number 4, compliment factor, na sa palagay ko sa ibang nanonood, baka ito yung pinaka-importante para sa inyo. Criteria number 5, presyo. Sinama ko yung presyo at lagi ko isasama yung presyo kasi hindi naman tayo pare-pareho ng budget. Kung nanonood ka neto, malamang mahilig ka sa pabango or nagbabalak kang bumili ng either dito sa dalawang to. Pero yun nga, magkakaiba tayo ng budget. So para sa akin, importanteng sinasama ang presyo into consideration sa tuwing pipili ka ng pabango. Kasi hindi naman lahat tayo OnlyFans eh. Yung iba sa atin, limited lang yung pondo para makabili lang na isa. So hindi ko napapatagalin, simulan na natin. Yung criteria number 1, scent profile. Ano ba yung amoy ni Eros? Ano ba yung amoy ni Ultramale? Ako nga pala hindi ko na-clarify. Eros Eau de Toilette, yung OG, yung tinutukoy ko. Kumbaga kung ano yung scents na pinaglaban ko dun sa recent na street battle, na fragrance battle. So si Eros, for me, minty vibe siya sa umpisa. Naaalala ko may isang lalaki dun sa isang group na in-approach ko. Na-mention niya yun. May pagka-minty vibe daw yung number 1, which is Eros. So ganun ko rin siya nakukuha. Matamis din si Eros pero may binibigay siyang freshness sa initial spray. Tumatagal din siguro hanggang mid bago lumalamang yung tamis. Kung in comparison with Ultramale, si Ultramale may nilalabas din siyang freshness sa umpisa. Pag tinignan mo yung note breakdown niya, may citruses nga siya sa top notes eh. Pero para sa akin at sa experience ko, mabilis lang mag-fade yung freshness na yun. Kinakain siya agad ng tamis. Hindi ko sinasabing negative, pero para lang magkaroon tayo ng picture, ganun ko natatanggap yung amoy ng dalawa. Pareho kong gusto. Iba din talaga yung dating ni Ultramale eh. Kahit na very vocal ako na fanboy ako ni Eros, may mga pagkakataon na mas madaling damputin si Ultramale. Sabihin na natin yung mga night outs or sige party, kasi parang may parang tawag dito, naglalagpasan yung borders netong dalawa in terms of kung saan nga ginagamit because of the scent profile. Hindi ko masabing may lalamang. So siguro for the scent profile, since pareho kong gusto yung amoy nila, bigyan ko na lang ng tig 1 point. 1 point for Eros, 1 point for Ultramale. Diretso na ako sa number 2, yung performance. Unahin ko na si Eros. Si Eros, long lasting, pero kung in comparison with Ultramale, matagal naglalast si Ultramale. Ilang oras nga ba yung longevity ni Eros? Mga more than 8 hours eh. Nakalimutan ko
Meron kasi ako sa laptop nung mas specific na estimate. Pero sa tanda ko, more than 8 hours. 8 to 10 hours ata si Eros. Si Ultramail, nagpas doon. Definitely more than 10 hours si Ultramail. Pag sa damit, huwag na natin ipagkumpara sa damit kasi lahat yan tumatagal ng days pag sa damit eh. Projection, mas malakas ang projection ni Ultramail. Hindi ko sinasabing mahina yung projection ni Eros pero kasi kapag pinaglaban mo tong dalawa na to, at kung ginagamit mo tong dalawa na to, alam mo sa sarili mo na mas malakas ang projection ni Ultramail. Again, ulitin ko, hindi mahina ang projection ni Eros. Malakas mag-project si Eros. Pero kung itatapat mo sa Ultramail, lamang si Ultramail. Sillage, pareho silang may suhabing sillage na napakabango, na napaka-head turner, na napaka-lilingonin talaga. Pero mas malakas talaga yung kay Ultramail. So, pagdating sa performance, 1.4 Ultramail. Number 3, wearability. So, saan at kailan pwedeng gamitin. So, medyo nagbabangga dito yung sa scent profile kasi nga, depende kasi sa scent profile kung saan mo siya pwedeng gamitin or kung kailan siya babagay na gamitin. So, na-mention ko kanina yung tungkol sa freshness saka sa sweetness. So, para sa akin, mas matamis talaga si Ultramail kaya mas babagay talaga siya sa mga gabi. Pareho silang pwedeng gamitin sa gabi. Pareho silang pwedeng gamitin sa malamig. Pareho silang hindi okay gamitin sa mainit, pero don't get me wrong, between dun sa dalawa, si Eros yung mas kaya kong gamitin on a daily basis. Well, hindi naman ako nagko-commute din kasi ng ordinary commute. Paminsan-minsan tawag dito, move it, okay? Pero iba, feeling ko iba kasi yung nag-jeep ka, yung ganun, mas exposed ka sa pollution or sa init. So, para sa akin, pareho silang hindi okay gamitin sa mainit. Pero, mas papasa si Eros na gamitin mo on a daily basis. So, siguro dahil doon, ibibigay ko yung wearability, 1 point for Eros. Slight edge. Very, very slight. Next, complement factor. Parehong complement getter eh. Parehong head turner, diba? Kung ibabase ko sa numbers alone, I mean, sa number of compliments, hindi ko na syempre natatandaan yung eksaktong bilang, pero mas matagal, tsaka mas madaming beses ko na ginamit si Eros since nagkaroon ako ng Eros. So, in terms of number ng compliments, mas madami ko na-garner na compliments gamit si Eros. Pero kung ratio naman, yung pag-uusapan, yung number of times na ginamit ko versus the number of times na bigyan ako ng compliment, mataas din yung kay Ultramail. Pareho kasi talagang compliment getter eh. Pero siguro sa akin kasi parang gusto kong bigyan ng time dito sa compliment getter na na criteria. I-consider ko na lang yung fragrance battle. So, bibigyan ko ng merit since ang nanalo doon is Ultramail na sabi ko nga, masakit sa loob ko kasi fanboy ako ng Eros. Pero sige, consider natin yun. 1 point na lang for Ultramail sa complement factor. Slight edge. Ano yung last? Price. Okay, presyo. So, sa presyo, glaring yung difference. Mas mahal si Ultramail kaysa kay Eros. Pero magkaiba sila ng volume. Si Eros, mga 100 ml. Actually, may 200 ml na Eros eh. Pero yung magkalapit kasi na volume ni Ultramail tsaka ni Eros. Ultramail, 125 ml. Eros, 100 ml. Magkano ba yung presyo ni Eros ngayon? More or less, siguro less than 4K. Eros. O de toilet Si Ultramail, lumalagpas na 6K eh. Of course, depende kung saan mo bibilhin. Pero yung mga binabanggit kong presyo, ito kasi yung mas komportable akong
sabihin na price sa inyo. Kasi baka magbanggit ako ng mababang presyo, yung mga discounted na price or discounters. Baka mamaya bumili sa peke. So, mahirap na. Yung mga minimension ko na presyo is yung safe na may price range kasi yan eh. So, yung minimension ko na presyo dito, yung pasok dun sa at least wala dun sa lower border ng price range. Kasi nga, baka ma-misinterpret nyo tapos may nagbebenta ng peke na mura, dun kayo bumili. So anyway, mas mura si Eros. So 1 point for Eros sa criteria number 5 na price. Hindi ko na total. Ito pala, na total ko pala. So tabla. Ultra Male 3 points, Eros 3 points din. Hindi ko nagagawa ng tiebreaker since personal opinion ko lang naman po, no? At wala na ako naisip na pandagdag na criteria. Siguro ganito na lang. Bibigyan ko na lang kayo ng bigger picture. Kung gusto mo ng fresher na take ng matamis na pabango na compliment getter na party frag, siguro go for Eros. Kung gusto mo naman ng fruitier, yung mas matamis, or ako kasi ang term ko doon mas malandi eh, yung mga matatamis na gano'n, go for Ultra Male. Yung asawa ko nagre-react ng masama. Nahirapan tuloy ako magsalita. Gusto mo mag-join? Wala siyang boses. So, kaya hindi rin kami makagawa ng video na kasama siya dito. So, wala pa siyang boses. Anyway, balik ako. Yun eh. Yun yung distinction eh. Kung gusto mo lang ng fresher take na mass pleaser na compliment getter, go for Eros. Mas pwede siyang gamitin on a daily basis sa Pilipinas, sa weather ng Pilipinas. Si Ultra Male hindi mo magagamit on a daily basis sa Pilipinas unless aircon ka lagi. Sobrang cloying niya. Parehong okay yung performance, although based dun sa criteria, lamang si Ultra Male. Pero sino ba naman kasi yung gagamit ng ganong kaba, diba? I mean, kung after ka lang sa performance, para sa akin, kahit alin dun pwede. So, yun. Kung hindi mo pa napapanood yung Fragrance Battle, baka gusto mo i-consider na panoorin. Tapos, since tabla nga dito, no? Baka base dun sa reaction ng mga nilapitan ko, nagbigay ng feedback, baka makatulong sa pagpili mo ng perfume. Gusto ko lang i-add dito sa video, tapos na yung usapan natin tungkol doon sa dalawa. So, tie talaga sila eh. Gusto ko lang i-add dito, kung napanood mo na yung Fragrance Battle ng Eros versus Ultra Male, na-mention kasi doon yung Invictus tsaka Najdia. So, gusto ko lang i-clarify. Meron kasi ako, papakita ko na lang. Lumalabas kasi ako, lalo na yung gumagawa ako ng ganung video, may dala ako na lalagyan mga dekant. Ang bango. Yun. So, nagulat ako sa question ng isang group na tinatanong nga, ano daw yung gamit ng pabango? Ang akala ko nga, kung napanood mo ng video, pinakita ko pa. Akala ko yung tinatanong nila is yung dalawang paper strips na dala ko. Sabi, hindi, yung suot ko daw. So, kalimutan ko. Tapos biglang nag-ano sa akin, Invictus yung amoy. Kasi naaamoy ko eh. So, syempre, parang yun yung recall, Invictus. Tas, pero at the back of my mind, duda na ako, Invictus ba to? O Najdia? Kasi nga, baka hawas pa eh. Pero nung habang nag-edit ako, chinek ko kung ano yung nabit-bit ko noon. Najdia yung bit-bit ko, wala naman akong dala Invictus noon eh. So, wala. Shinare ko lang dito kasi kung familiar ka dun sa mga perfumes na yun. At kung napanood mo na yung video, sinasabi ko, magkakaroon ka ng interest lalo sa Najdia kasi siguro panoorin mo na lang yung isang video, at least mas maintindihan mo. Gusto ko lang din isa pang i-add, last na to. Kung mga party fragrance, Eros, Ultra Male, dapat talaga may isa pa eh. Yung Gold Bar, yung 1 million by Paco Rabanne, na sadly wala na kasi ako nun. Parang na-outgrow ko na siya. Parang feeling ko yun yung mas pambata. So feeling ko hindi na siya
okay for me. Pero dati gustong-gusto ko siya. Pero kung party fragrance, kung ang laban ng gano'n Eros, ultra male na style, mas maganda sana kung kasama yung 1 million. Isipin ko kung ano, gagawa natin ulit ng video sa susunod, in the future, isasama ko yun. Yun lang, sana wala akong nakalimutang i-mention. Meron pa pala, I'm not sure kung nakikita nyo, nagbiblink ng red yung router namin. Isang reason yun kung bakit nahihirapan ako mag-upload. Wala kami internet, yung PLDT namin sila. Yun lang. Salamat. Thank you.